ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugta niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasaksak ka namin, namumundi ka namin, isasalawat ka namin. Dahil sa kandila mo, aming kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ngang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit tumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon, ikaw, o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid,
kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang ipinahayahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang napapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga narito sa atin sa pambansang dambana, gayon din naman sa palaging kasama natin at nakikiisa via live streaming. Tunay po bang tao ka? Taas ang kamay na nagsasabing siya'y tao. Ba ano kayo? Upuan? Taas ang kamay na nagsasabing siya'y tao. Yan, dumami-dami. Iba pa yung pag sinabi kong kapag gising na tao. Oh, marami sa inyo tulog na tao eh. Paano natin nasabi? Paano mo masasabing ikaw ay tao? Dahil ba ikaw ay nakakagalaw? Kumakain? Nagagalit, umiibig, ito ay mga gawain ng tao. Pero hindi sapat na sabihing tao ka dahil gumagalaw ka. Kaakibat ng pagiging tao ang malalaking responsibilidad. At huwag niyong isiping kaming mga pari ay hindi tao.
Alam ba ninyo yung kwento na yung may piyestahan, tapos si Father nakapila, kasama ng mga tao. Sabi nung may papiesta, naku Father, wag ho kayo dyan, para ho sa mga tao yan. Ano tingin nyo sa amin? Kalabaw. At ang pagninilay natin ngayon ay hindi para sa inyo lamang. Ito'y para sa ating lahat. Ang pinatutungkulan ni Jesus, ikaw na tao bilang magulang, ikaw na tao bilang anak, ikaw na tao bilang tagapaglingkod, ikaw na tao bilang pari, lahat. Paano natin masasabing tao ako? Paano mo kayang ipagmalaki sa Diyos, Panginoon, tao po ako? 3 bagay. Tutulungan tayo ng mga pagbasa. Palalalimin natin ang pagninilay. Totoong tao ka daw kapag ka ikay tapat sa Diyos, kapag ikay tumutulong sa kapwa, at ikaw ay totoo sa iyong sarili. Itong 3 ito. Sabi ng ikalawang pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang Diyos, o dahil sa pag-ibig sa Diyos, handa naming ibigay ang aming buhay. Ikaw ba'y tapat sa Diyos? Tumaan ang long weekend, diga ha? Halos 1 linggong walang pasok. Salamat sa inyo, sumimba kayo. Yung iba, hindi kasama sa plano ang pagsimba. Papunta sa bagong bukas naming SM sa Santo Tomas, maliligo, ay mahaba-haba, Father, sayang, family bonding. Nagpunta ba kayong sementeryo man laang? Father, mainit, marami yung tao doon. Nasaan ang Diyos sa inyong plano ngayong linggong ito? O maaaring naririto nga tayo. Kayo ba'y talagang sisimba? O kayo ay nakipagsiksikan lamang sa pampuno sa van? 12 pa kami, isama na ikaw. Sayang ang 1.5, wala kaming panghusto. Sana ang inyong pagsimba ay bahagi ng katapatan sa Diyos. Ang Diyos ay dapat kasama lagi sa ating plano. Oot maganda ang pagbabanding ng pamilya, oot magandang nakakapagpahinga, pero isang napakahalagang patunay na ikaw'y tao, yung kinikilala mo ang Diyos. At ikaw ay dapat tapat sa Kanya. Tapat sa Diyos. Ikalawa, dapat ikaw ay tumutulong sa kapwa. Taas dito ang kamay ng maraming pautang. O kahit hindi nagpa 5-6, yung mga kaibigan nyo nanghihiram, taas, wala. Hindi ba kayo natatakot kapag kayong kumarin yung may utang sa inyo ay may chat na naman sa messenger. Mars, kumusta ka na? Naku, patay. Parang nakakatakot buksan, Parang siguradong mangungutang ito. Ramdam ko Pero patunay na ikay tao, na ikay may kakayanang tumulong sa iba. Sabi ng mabuting balita ngayon, ang mga Pariseo, pinahihirapan lamang ang iba, sila hindi gumagalaw. Kayo ba ay madaling magsabi sa inyong mga anak, anak, sumimba ka naman. Anak, itigil mo naman ang iyong pagsiselfon lagi. Anak, huwag ka namang manigarilyo. Alam niyo kung anong mahirap? Yung sinasabihan niyo ang inyong anak, tapos kayo, dali rin kayo ng paninigarilyo, sila pinabibili niyo ng sigarilyo, diga? Habang kumakain kayo nagse-cellphone, paano yung sasabihin sa inyong anak na sumunod? Kaya nga maganda na ang mga bata, kahit malilikot, narito sa simbahan. Pag hindi lumikot yan, hindi yan bata. Ang problema pag kayo ang lumikot dito, pagka kayo na nagtatakbuhan dyan, yun ang problema. Dahil unti-unting maikikintal sa kanila, bahagi ng pagpapasunod nyo sa kanilang sumimba, ang makitang kayo'y kasama nilang sumisimba. Hindi siguro agad-agad. Bakit naman yung iba ang tatay ko nga, nasa kabaong na nung nakapasok ng simbahan, ay at least nakapasok ng simbahan. Diga? Yun ang kaloob Dahil kung anong iyong ginagawa,
Yun ang pwede mong sabihin sa iba, yun ang magandang pagtulong sa kapwa, na ang paalaala mo ay iyo ding isinasabuhay, ng iyong mga ipinangangaral ay iyo ding ginagawa. Kaya nga nung ginagawa ko kagabi, ako'y napatigil pagka sinabi dining, huwag ka laging magalit, di patay na agad si Father. Kaya nang umagi, galit na agad ako doon sa aming isang magwawalis, di bagsak na agad. Kaya ito'y para sa ating lahat. Pero patunay na ikay tao, yung tapat ka sa Diyos, at may kakayanan kang tumulong sa kapwa, sa kahit anong kapamaraanan. At pangatlo, ikaw dapat ay totoo sa sarili. O taas sa inyo, ang may mga Facebook, taas, nahihiya pa O, diga? Yan. Taas yung totoong picture ang nasa Facebook. O, may mga ilang bumaba. Anong nasa picture nyo? Star, mukha ng aso. Isang patunay na totoo ka sa sarili, yung may kakayanan kang iharap ang iyong sarili sa iba ng totoo. Huwag kang mahiyang ikay nagkakasala, lahat tayo'y nagkakamali. Huwag kang mahiyang ikay nakikipagchismisan, lahat tayo'y bumabagsak. Hindi na ako sisimba. Ako'y kilala akong chismosa sa amin, akong president ng Marites chapter. Hayaan mo na, chismosa ka na nga, hindi ka pa nasimba, paano ka? Ang maganda'y totoo ka sa iyong sarili. Oo, nagkakasala. Oo, nagkakamali. Pero may kakayanan kang pagnanais na magbago paunti-unti. Di sabi ni Malakia sa unang pagbasa, kayo ay lumihis ng tamang daan. Pero kapag inyong ipinilit na ituwid, kayo'y pagkakaloob ng Diyos ng kaligtasan. Tapat sa Diyos, matulungin at tumutulong sa iba, at totoo sa sarili. Kapag unti-unti nating ginagawa ito, pwede niyong ipagmalaki na kayo'y tao. Dahil kasama sa pagiging tao, ang minsang hindi nagiging tapat, ang minsang nagdadamot, ang minsang nagsisinungaling. Pero kasama sa pagiging tao, at tayo lamang mga tao ang may kakayanang pumili na itama ang ating pagkakamali. Tinan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, 656. Iisa ang karangalan ng tao, yung siya'y kawangis ng Diyos. Kaya iniisip nyo bang wala kayong trabaho? Iniisip nyo bang galit sa inyong magulang? Iniisip nyo bang kayo'y pasaway? Kayo'y suwail na anak? Iniisip nyo bang ikay korap na kapitan? Huwag kang mag-alala. Ang mahalagay lumalapit ka sa Diyos. Ang mahalagay pinatutuloy mo siya. Ang mahalagay nagiging totoo ka ng paunti-unti sa iyong sarili. At alam niyo kung sinong magandang halimbawa? Iisa, si Kristo. Siya yung ang kanyang sinasabi ay kanya ring ginagawa. Nung sinabi niya sa ating mahal niya tayo, yan ang nangyari sa kanya. Namatay sa krus dahil sa pagmamahal. Si Kristo ay tao ding katulad natin. At yun ang ating dapat tularan sa kanya. Yung lahat ng kanyang sinasabi, iniisip at ipinangangaral bilang tao ay ginagawa at ipinakikita rin niya sa iba. Ito ang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon mamaya, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, pagkalooban mo po ako ng isang mapagpakumbaba at mapagmahal na puso upang ako, sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking pagkakasala, ay unti-unting maging taong tunay, yung tapat sa iyo, yung tumutulong sa aking kapwa, at yung totoo sa aking sarili. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga pagbasa ngayon ay paalaala sa ating mga pinunong maging mapagpakumbaba at tapat sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo para sa kanila upang sila'y tumupad sa mga inaasahan ng Diyos at ng bayan para sa kanila. Ating sabihin, Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa buong pamayanan ng mga binyagan, nawa patuloy tayong mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano, kahit na ilan sa mga pinunoy nagpapabaya sa kanilang asal. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at iba pang pinuno ng simbahan, nawa patuloy silang maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, nagtuturo ng relihiyon, mga katakista at pinuno ng mga komunidad, nawa manguna silang magsabuhay ng kanilang itinuturo sa kanilang mga anak, estudyante at mga miyembro. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa mga naghahangad magtamo ng mga pribilehiyo at karangalan, nawa pangunahin nilang pagtuunan tuwina ay ang lalong ikabubuti ng mga taong inihabilin sa kanila sa halip ng sarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, nawa maging kaisa tayo ng ating mga pinuno sa puso't diwa at sa gayoy maging pampalago sa ating lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, dakila naming pinuno, patnubayan at iligtas mo ang aming mga pinuno na sa anumang anyo ng pagkamakasarili at pagmamalaki. Gabayan mo sila at kami sa ikapagtatamo ng pangmatagalang gantimpala sa kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang tunay na ito, mga biyayang nagsulap sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso, pagkaninibig mo, ay nananalig ang maahas sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, sumakaupo, napupuno ang langit at lupa, nakatagilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na parito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami natugos ng tunay. Ang Jesus naming mahal, ligtas na kami lahat. Ngayon at magpapakailanman. Ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kawaan mo't paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, katulad ni San Francisco ng Sales, Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadiyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nakapangalan
Kung hindi kayang lumuhod, manatili mong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat dinaig. Pagmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. kapatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tayuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay, manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y ating hayang maglandas, pagkasa'y muling magliligtas. Manalig ka, tayuin ang luwas sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay,
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Benedictor, immolated Lamb, Good Shepherd, who gave his life for the flock of Lord. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo po lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipon lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana. Nasa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Nakahanda na rin po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan o pinaglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y sinimula nating ipagnobena noong ika-1 ng Nobyembre hanggang ika-9 at buong buwan ng Nobyembre nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan po kayo sa aming tagapaglingkod para po sa mga sobrang inyong kinakailangan. Kami rin po'y nakikiusap sa inyo sa bandang paligid ng simbahan, doon din sa kabila. Meron tayong mga nakakalat na information logbook. Ito po'y bahagi ng documentation program ng pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Kaya kami humihingi ng inyong pangalan at ilang mga detalye, alaala din ng inyong pagbisita sa National Shrine. Mangyaring pagkatapos ng misa o kung kailan kayo bakante, paki-fill up nyo po. Marami po yung nakapaligid dito sa ating mga simbahan. Ang Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na ring pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Mamayang 2:00 ng hapon, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayo magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay kalugdan niya sa pamamagitan ng mga dasalan at mga religious articles. Inyo pong hawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rab at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin.
upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating koro at iba pang mga tagapaglingkod, kay Father Anthony at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, piliting maging tao sa harap ng Diyos. Salamat sa Diyos.